Palagpagan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung malakas po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Mark, chapter 11, verses 22 to 26. Natalakay po natin yung tinatawag na power of faith, yung kapangyarihan ng pananampalataya. At nakita ho natin na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay meron pong kapangyarihan na maaari nating maranasan sa ating mga buhay habang tayo po ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. Yung una na kapangyarihan is faith allow us to overcome fear. Pangalawa, faith allow us to believe the impossible. At yung pangatlo ay faith allow us to receive the impossible. Yun po yung mga kapangyarihan ng pananampalataya na ating mararanasan. Ngayon naman po, mula sa talatang ito, ay pag-usapan po natin yung tinatawag na the obstacle of faith. Kahit na mayroon pong kapangyarihan yung pananampalataya natin sa Panginoon, pero may mga obstacle po na maaring makahadlang upang hindi natin maranasan yung kapangyarihan ng ating pananampalataya. Dito po sa ating teksto, makikita po natin yan, yung mga obstacle, yung mga harang, yung mga hadlang ng kapangyarihan ng ating pananampalataya. Number 1, na mababasa po natin sa verse 23. Ang sabi po dito, tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Makikita po natin unang obstacle is the obstacle of doubt. Doubt is deadly to effective prayer. Yung pag-aalinlangan, yan po yung nakakapatay o pumapatay sa ating epektibong pananampalataya o epektibong pananalangin. Nang sinasabi ng Biblia, ng ating binasa, kung kayo'y mananampalataya at huwag mag-alinlangan. May pananampalataya ang mga taong ito na pinagsasabihan ni Jesus, pero alam ni Jesus na sila'y nag-aalinlangan. Marahil ikaw at ako, kapatid, sa umagang ito, meron kang pananampalataya sa Panginoon, pero marahil meron ka ding pag-aalinlangan. Kaya itong pag-aalinlangan na to, the obstacle of doubt, ito po yung nakakahadlang upang hindi natin maranasan yung kapangyarihan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ang ibig pong sabihin ng doubt, sabi po ng dictionary, to be divided in one's thinking. Doubt, to hesitate, and to draw back. Ang pag-aalinlangan, ang sabi niya, ng dictionary, yung nahati yung pag-iisip ng isang tao. Yung pag-iisip mo, yung 50% naniniwala ka. Yung 50% nagdududa ka. That is doubt. At kapag tayo po ay nananalangin ng may pagdududa, may pag-aalinlangan, we are drawing back from the Word of God. Ibig sabihin, kung ang pananalangin po natin sa Panginoon at mayroon kang pag-aalinlangan, parang lumalayo ka sa salita ng Panginoon. Para bagang sinasabi mo na, I know what God said, but I do not believe it in this matter. Alam kong sinabi ng Panginoon, pero hindi ako naniniwala sa bagay nito. That is doubt. Kaya tingnan po natin ang ating mga sarili kung meron po tayong pag-aalinlangan sa ating pananampalataya sa Panginoon. Doubt calls into question
to character and ability of God. Yung pag-aalinlangan po natin, ito po yung nagbibigay ng katanungan sa katangian at abilidad ng ating pong Panginoon. Yung pag-aalinlangan, ang sabi niya, naniniwala ako na ipinangako ito ng Panginoon, pero hindi ako naniniwala na gagawin niya ito. That is doubt. Ang sinasabi ng Biblia, ang tao daw na may pag-aalinlangan, ito yung sinasabi niyang, ipinangako ito ng Panginoon, pero hindi ako naniniwala na gagawin niya ito o ipagkakaloob niya ito. Ano pong sabi ng James? Chapter 1, verse 6 to 7, the prayer of the doubter will not be answered. Ang panalangin ng nag-aalinlangan ay hindi masasagot. Verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 7, that person should not expect to receive anything from the Lord. Ang taong yan, sabi ng Biblia, ay hindi makakaasa na meron siyang tatanggapin mula sa Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, napag-aralan po natin yung kapangyarihan ng pananampalataya. At ngayon naman, itong mga obstacle para hindi mo maranasan yung kapangyarihan yan, kailangan huwag kang mag-alinlangan sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag nag-aalinlangan yung isip mo, i-rebuke mo. Doubt, I rebuke you in the name of Jesus. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia na ang taong pabago-bago ang isip o ang taong nag-aalinlangan, ang sabi ng Biblia, kailanman ay hindi siya makakatanggap mula sa Panginoon. Pangalawang obstacle, mababasa natin sa verse 24. Basahin ko po sa King James Version. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. The obstacle of selfishness. Yung pagiging makasarili. Ang binanggit sa King James Version is desire. Now the word desire, it means to ask, to beg. Yung nagmamakaawa ka, to call for, to request. Yung humihingi ka sa Panginoon. Humihingi ka ng habag. Humihingi ka ng tulong sa Panginoon. Na ang paghingi mo sa Panginoon, yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung panalangin mo sa Panginoon, kinakailangan huwag kang maging makasarili. Ang ibig sabihin ng pagiging makasarili ay laging ikaw, 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 ikaw. Kapag nanalangin ka, laging sarili mo yung inuuna mo. Maaari ba rin? Subukan din natin at gawin din po natin na sa pananalangin po natin, unahin natin yung iba, ihuli mo na yung sarili mo. Amen? Amen. Ang problema kasi minsan sa atin, inuuna natin yung ating sarili, maya-maya, wala ka na, may panalangin na iba, magtatapos ka na. Kasi nahingi mo na yung lahat ng para sa'yo. Yung para sa kapatid mo, yung humihingi ng prayer request, nakalimutan mo nang ipinag-pray. Kasi inuna mo ang iyong sarili. Yun pala ay isang pagiging makasarili. Prayer must be the will of God. Ang ating pananalangin ay kinakailangang nasa kalooban ng Panginoon.
Sa 1 John chapter 5, verses 14 to 15, sa New International Version, it says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him." Alam natin ang sabi dito ng Diyos na ating pinapanalanginan ay Diyos na nakikinig. He hears us. Yun ang ginamit. Anumang iyong hihilingin sa Panginoon, pinapakinggan Kanya. Kaya dapat kapag tayo po ay humiling sa Panginoon, it must be in the will of God. Yung nasa kalooban ng Panginoon. Huwag kang maging placid kapag nananalangin ka. Ano bang ibig sabihin ng pagiging placid kapag nananalangin ka? Tandaan po natin, the Bible says, ang tumawag sa atin at ang nagsugo sa atin ay Diyos na makapangyarihan na si Jesus, at ipinagkaloob kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan mula sa langit dito sa lupa. At ang sinabi ni Jesus, ang authority na yan na ibinigay sa Kanya ay ibinibigay din niya sa atin. At ang sabi ng Biblia, anumang ating pakakawalan dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. At anuman ang ating pagbabawalan dito sa lupa, sabi ni Jesus sa Kanyang masalita, pagbabawalan sa langit. Ngayon, yung sinasabi kong play safe na panalangin, nananalangin ka, meron kang ipinapanalangin sa Panginoon na isang tao na may sakit. Nagdeklara ka ng kagalingan, ang sinabi ng Biblia, speak life. Magdeklara lang tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Huwag mong isipin kung gagaling o hindi. Ang trabaho lang natin, magdeklara ng kagalingan, magdeklara ng kapangyarihan ng Panginoon. Idideklara mo, I declare, you are healed. Pero dahil placid ka, may kadugtong yun. Panginoon, ang iyong kalooban ng masunod, hindi ang aming kalooban. Placid ka doon. Paano pag hindi gumaling? Hindi ka kuy-questionin. Kasi nga, ang prayer mo, ang kalooban ng Diyos, hindi kalooban mo. Placid ka doon. Pero dapat tayong mga mananampalataya, kapag nananalangin ka, huwag kang maging playing safe. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magdeklara ka lang. Huwag mong isipin kung mangyayari o hindi. Magdeklara ka lang. Hindi mo na trabaho yun. Ang trabaho mo lang, magdeklara at magdeklara. Hindi mo trabaho magpagaling. Ang trabaho mo, declare, declare, declare the goodness, declare the power, declare the blessing of God. Yun lamang. Huwag mo nang hahaluan ng pagiging playing safe. Huwag mo nang hahaluan ng pagiging makasarili. Prayer must always be based on what He wants and not what we want. Dapat ang panalangin natin ay laging nakabase kung ano yung kalooban ng Panginoon, hindi yung ating kalooban. Ano pong sabi ng Kanyang masalita sa John chapter 14 verses 13 to 14? And I will do whatever you ask in my name. Ang nagsasalita po dito, si Jesus.
Sinasabi niya ito sa kanyang mga disciples. At sinasabi din niya ito sa lahat ng mga sumusunod, sa lahat ng mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi dito, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Anong sabi ni Jesus? You will ask anything in my name, I will do it. Kanino kahingi? Sa pangalan ni Jesus. We must use the name of Jesus. Na kapag ginagamit mo yung pangalan, sa pangalan ni Jesus, ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng parang mahika na gawin ng Panginoon ang iyong hinihingi. Ang ibig sabihin, to use Jesus' name is to pray for the things Jesus Himself would pray for. Nakakalungkot. Saka lang natin nagagamit ang pangalan in Jesus' name kapag nananalangin ka, kapag patapos na yung prayer. Sinasabi mo, ito ang aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Patapos ka na. Dapat sa umpisa pa lang, gamitin mo na yung pangalan ng Jesus. Ang sabi ng kanyang masalita, anuman ang ating hilingin sa pangalan ni Jesus, I will do it. Sabi niya, gagawin ko ito. Kaya sa umpisa pa lang ng pananalangin mo, i-address mo na sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo na yung pangalan ni Jesus. Para bagang binigyan ka ng power of attorney. Na yung hawak-hawak mong power of attorney na nakalagay doon na habang wala ang taong ito, yung pinagkalooban ng power of attorney ay binibigyan ng karapatan na i-manage, gawin ang lahat doon sa properties ng taong aalis. At as long as na wala pa yung taong nagpagawa ng power of attorney, yung binigyan ng power of attorney, maaari kang gumalaw in behalf doon sa taong nagbigay sa iyo ng power of attorney. Ang ibig sabihin, wala na si Jesus, nasa langit na. At binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng authority to use His name. And whatever we ask in the name of Jesus, ang sabi niya, He will do it. Kaya kapag nananalangin po tayo, simula pa lang ng panalangin mo, i-address mo na sa pangalan ni Jesus. Hindi lamang doon sa pagtatapos na gamitin mo yung pangalan ni Jesus. When we pray selfish prayers that are based solely on what we want in a situation and not on His will, He can expect those prayers to be unanswered. Kapag ang hinihiling po natin ay makasariling panalangin at hindi nakabase kung ano yung gusto ng Panginoon, kundi yung gusto mo ang ipinipilit mo, kapatid, asahan mo, sabi ng Biblia, hindi masasagot ang iyong panalangin. James 4:3, at humingi man kayo
wala rin kayong natatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayapan. Sana tayo sa ating mga panalangin. Sobra-sobra yung hinihingi natin. Ano mo yung itinuro ni Jesus na prayer? Give us this day our daily bread. Ipagkaloob mo sa amin ang aming pang-araw-araw na pagkain, pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi itinuro ni Jesus na yung panalangin po natin ay, give us this month our monthly bread. Hindi niya sinabi, hindi niya itinuro na, bigyan mo kami ng supply sa loob ng isang buwan. Bigyan mo kami ng supply sa loob ng 2 buwan, sa loob ng 3 buwan, sa loob ng 1 taon. But ang itinuturo ni Jesus, give us this day our daily bread. Yung pang-araw-araw na panalangin, yung pang-araw-araw na pangangailangan, yung pang-araw-araw na pagkain, yun yung hinihingi natin sa Panginoon. Kaya lang minsan nasusobrahan po natin. Kung titignan po natin, hindi bibigay ng Panginoon. Bakit? Kung ibinigay niyang supply niya sa iyo sa loob ng 1 buwan, marahil hindi ka na mananalangin sa Kanya. Ngayon pa na lang, na pang-araw-araw, tinatamad na tayong manalangin sa Kanya. Yung pa kaya, kapag 1 buwan na nakikita mo yung supply na yan, kumpleto ka na, wala ka nag-iisipin sa 1 buwan, baka mamaya mas tatamarin ka pang magpuri, mas tatamarin ka pang maglingkod, mas tatamarin ka pang makipag-usap sa Panginoon. Kaya ang itinuturo ng Panginoon, yung pang-araw-araw. Kaya kapag humihingi tayo sa Panginoon, siguraduhin po natin na yung hinihingi natin sa Diyos, yun din yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. Amen? Kasi kung yung gusto mo lang ang mangyari sa buhay mo, ang hinihiling mo, na hindi naman gusto ng Panginoon, kapatid, sabi ng Biblia, asahan mo, hindi ka tatanggap mula sa Panginoon. Pangatlo, ang panghulo. Sa verse 25, sa New International Version, 3 version ng Biblia ang aking ginamit. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. The obstacle of unforgiveness. Yung hindi ka marunong magpatawad, yan yung magiging hadlang para hindi mo maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Unforgiveness will imprison you in the past. Kapag hindi ka nagpapatawad at patuloy mong kinikimkim yung galit, yung puot na yan sa puso mo, sa buhay mo, ikukulong ka sa nakaraan. Hindi ka makapag-move on. Hindi ka makapagpatuloy. Hindi ka magiging masaya. Lagi kang malungkot. Lagi kang sensitibong tao if you have an unforgiveness heart. Unforgiveness keeps the pain alive. Na habang hindi mo pinapakawalan yung pagpapatawad sa puso mo, habang hindi mo pinapakawalan yung forgiveness sa puso mo, laging buhay yung sakit, laging buhay yung kirot, laging buhay yung hapdi sa buhay mo na naranasan mo sa taong yan kung hindi ka marunong magpatawad. Unforgiveness never lets that wound heal. Kailanman hindi magagamot yung sugat sa puso kung hindi ka marunong magpatawad. Unforgiveness poison your spirit. Lalasunin niya ang iyong espiritu hanggang sa tuluyan ka ilayo sa Panginoon.
Kaya sa umagang ito, biblical faith is a powerful weapon. Alam natin na ang ating biblikal na pananampalataya sa Panginoon ay may kapangyarihan. Your faith to God, it allows you to overcome fear. Your faith to God, it allows you to believe the impossible. Your faith to God, it allows you to receive the impossible. But, sometimes hindi mo napagtatagumpayan yung fear. Sometimes, hindi mo nararanasan yung mga imposibleng bagay sa buhay mo. Why? Because these three obstacles. Ngunit ko nga kung tayong lahat ay tumayo. Kumusta po yung ating pananampalataya sa Panginoon? Are you looking to God to move some big mountains in your life? Hinahanap mo ba ang Panginoon upang kanyang galawin, alisin yung mga malalaking bundok, malalaking pagsubok, malalaking problema sa iyong buhay? Hinahanap mo ba ang kanyang kalooban sa iyong buhay? Kung yan ang hinaasam mo, kapatid, remove those three obstacles na hindi mo. Ang pananampalataya ba natin sa Panginoon ay kumikilos? Kapatid, the Lord is here to help strengthen your faith if you ask to Him. Sana bago tayo aalis sa lugar na ito, we can check our faith to God. Meron bang mga obstacles na nangyayari sa iyo? Meron ka bang doubt? Meron ka bang pag-aalinlangan sa Panginoon? Meron ka bang selfishness sa iyong puso? At meron ka bang unforgiving spirit? Sa umagang ito, gusto ng Panginoon na ikaw at ako maranasan natin yung kapangyarihan ng ating pananampalataya. Kailangan matanggal ang lahat ng mga nakaparang ito. Hallelujah. Awitin po natin yung inawit natin kanina sa worship. Gawin po natin panalangin ito. Hallelujah. Hayaan natin ng banal na Espiritu ng Panginoon ang siyang patuloy na pumilos sa ating buhay, patuloy na pumilos sa ating mga puso. Hayaan natin ng banal na Espiritu ng Panginoon ang siyang patuloy na mag-control sa ating mga buhay. Hallelujah. Habang inaawit ito ng ating mga worship leaders, kung hindi pa po natin alam ang awit na ito, sa iyong kinatatayuan, ipikit mo lang yung mata at meditate the message of this song. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Yes.
ating puso. Ito yung kontrol niya ang ating buhay. Upang ang mga obstacles na ito ay matanggal sa ating puso, matanggal sa ating mga isipan, upang ang kapangyarihan ng Panginoon na bunga ng iyong pananampalataya sa Kanya ay patuloy mong maranasan habang ikaw ay naniniwala, habang ikaw ay patuloy na nananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong salita na kung saan patuloy mo kaming tinuturuan ng mga bagay na dapat namin gawin. Panginoon, ipinakita mo sa amin yung mga obstacles kung bakit hindi namin nararanasan minsan ang kapangyarihan mo na bunga ng aming pananampalataya sa inyo. Dakilang Diyos, banal na Espiritu, sa umagang ito, inanyayahan ka namin. Take control of our life, precious Holy Spirit. Take control of our heart. Take control of our mind. Take control of our lives, O God. Tanggalin mo ang anumang pag-aalinlangan sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Tanggalin mo ang pagiging makasarili sa aming puso at sa aming isipan. At tanggalin mo, Panginoon, ang unforgiving spirit. Mahirap mang magpatawad, Panginoon. Subalit kailangan upang kami ay patuloy na makamove on, upang patuloy naming maranasan ang iyong kapangyarihan. Holy Spirit, give us a forgiving spirit wala sa oras na ito, upang yung tatlong kapangyarihan ng pananampalataya na aming napag-aralan ay maranasan po namin sapagkat itong tatawin ang mga palagi po ito. Salamat po ng maraming dakilang Diyos. Panginoon Hesus, salamat dahil napakabuti mo, napakadakila mo sa biyong buhay. Patuloy mo iparanas sa amin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Salamat na marami. And we give you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin ang lakas ng Panginoon.